Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po lang si Mandy Diaz, isang professional electrical engineer at isa rin pong Asian Chartered Registered Engineer. Magbibigay lang po ako sa inyo ng konting kaalaman tungkol doon sa net metering. Meron po tayong batas na tinatawag na Republic Act 9513 tungkol sa Renewable Act na tayo po ay pinapayagang mag-export o yung excess power ng ating solar ay mapapunta sa grid at tayo naman ibabayaran ng karapat-dapat na halaga. Ngayon, sa ating mga kasamaang mga solar installer, siguro dapat bago po tayo tumanggap na isang kontrata o trabaho sa pag-install ng solar, tanungin muna natin yung owner kung sila ba may planong magpakabit ng net metering. Kung sa ganon, paliwanag natin kung ano ba yung net metering, anong benepisyo makukuha natin dito. Unang-una, kung may plano po kayo magpakabit ng net metering, dapat unahin muna natin yung tinatawag nating wiring permit nang sa ganon, malaman natin ano ba ang mga requirement ng local LGU o yung sinasabi nating local government unit. Kasi po, iba-iba sa ngayon, iba-iba po kanilang mga requirement. Pangalawa, tingnan po natin yung kanilang service entrance, yung puntador na kasalukuyan at yung tinatawag nating instalasyon, yung mula sa utility company o Meralco, kung ito ba'y naaayon sa standard ng local utility company katulad ng Meralco o yung tinatawag natin cooperative. So ito po ang dapat una natin na-discuss bago tayo magkabit ng solar, nang sa ganoon yung pong ating mga kababayan o yung pong kakabitan, maliwanag sa kanila kung magpapakabit sila ng net metering. At gusto ko po rin paabot sa inyong kaalaman, ang isang net metering system, ito po ay napakaganda, isang pong tinatawag nating magandang solusyon upang mapababa natin ang ating konsumo sa kuryente. Ang ginagawa po ng iba, dahil nga nahihirapan sila sa net metering, naglalagay sila ng baterya. Kung naka-net metering po kayo, affordable na po ang cost of installation. At the same time, mas malaki po ang magiging savings nyo. Sa kasalukuyan po, yung excess power na ine-export natin sa Meralco ay nagkakahalaga ng almost 9 pesos na. Ito ibabalik sa inyo kung meron po kayo excess power na na-generate at hindi natin itinatapon at sinasakal sa pamamagitan ng current limiter. Pangalawa, yung pong baterya na tinatawag natin na hybrid installation, yun po, yung hindi naman niya natatapos o natatagalan, yung ibig sabihin, yung capacity niya sa buong magdamag para gumamit siya. At the same time, yung baterya po natin, additional capacity po yan sa araw upang kargahan siya at magamit natin sa gabi yung baterya. At dahil nga limitado yung ating budget sa baterya, dahil napakamahal, at saka yung cost of maintenance, whereas yung grid tied na sinasabi naman natin, napakadali po nito, affordable pa ang cost, saka halos wala tayong maintenance dito. Unlike doon sinatawag natin hybrid. Inuulit ko, sana yung mga solar installer, ipaliwanag natin maayos sa mga ating kababayan papakabit kung ano ba kahalagahan ng net metering. At gusto ko ring mabigyan ng pansin yung mga utility company, lalong-lalo na po yung Meralco. Sa Meralco po, meron po silang mga standard installation sa kasalukuyan na pinasusunod. Pero ang tanong, bakit nung araw nakabitan kami ng kontador ng Meralco na wala naman na ayon sa kanilang kasalukuyan standard? Sa akin pong palagay, ito ang dapat natin ipakiusap sa kanila na ibig sabihin, nag-comply kami sa inyo nung araw. Bakit ngayon kailangan na mag-net metering kami? Gusto namin yung ibabago, yung aming service entrance. Ang kailangan lang naman mapalitan yung aming kontador na meron siyang capability na mag-export at mag-import. Sana makarating ito sa kinaukulan at maiparating natin na wag na natin pahirapan yung ating mga kababayan sa paglalagay ng net metering. At ulitin ko, sana sa kinaukulan, yung may mga kasalukuyan ng mga metering device, sana kontador na lang ang palitan nyo. Total naman ang kinabitan nyo yan ng kontador Ibig sabihin, compliant sila nung dati, nung matagal na. At wag na natin silang pahirapan para baguhin pa yung kanilang existing service entrance. Maraming salamat po.